Dear brothers and sisters, in today's gospel, the Holy Family, Jesus, Joseph, and Mary, pictured in a very dangerous situation. They are not pictured in safety, in peace, but in danger. Joseph rises in the night, warned by an angel to flee from Bethlehem to Egypt. Well, obediently he flees without questioning, no questions asked. And the child Jesus becomes a refugee. Mao gini gitawag og nang layas gid sila gikan sa Bethlehem out of fear. What saves them, my dear brothers and sisters, is not wealth and power. May pobre man tao ni sila. But their unity as a family and the obedience of Saint Joseph to the will of the Lord. The Holy Family teaches us this Sunday that the value of family is not found in comfort, but in a faithful commitment to one another. Tungod kay karong Domingo Sagrada Pamilya man o Holy Family, let me share to you the words of Sirach in our first reading. Whoever honors his father atones for sins. Sa Bisaya na mas klaro, ningon, kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. And whoever reveres his mother stores up riches. Sa Bisaya, ug kun inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong mga bahandi. Mao ni translation niya sa Bisaya in case og wa nato na klaro ang pagbasa. This is the core of the Sunday, the value of a family. And take note, my dear brothers and sisters, that the head of the family is the father. Ay makalimot mga amahan sa inyong role. You are the head of your family. And as children, we are commanded, instructed by the Lord, that we have to honor our father. Kinahanglan nga tahuron ang amahan. No questions asked. Walay rason nga dili tahuron. Wala maningon nga tahuray inyong amahan kung buutan siya. Kung salbahis, ayaw. Wala gibutang. This is absolute. Sayon rabani? Sayon dili. Ang pagtahod sa amahan. Alang ni atong mga buutan o amahan sayon. O responsable nga mga amahan. Or mga amahan nga okay lang, makaintang nga sayon. What if, kung muingon ang tao, kadaghan po na kadungog ani, kano tahurom na ako kung amahan, nga wala naman niya pilia, ngita maglaing pamilya, dili man kami may gipili. Walay piso, magihatag, ni pangumusta, walay nahimo. Just a donor, sperm donor ra ang amahan. Oh my God. Bugat kay na. Sorry kay sa word kay medical term ito. Sperm donor. Mo na nga mga igsuon, kung ikaw nga nasakitan sa imong amahan, battered ka sa imong amahan,
irresponsable ng imong amahan, bigao ng imong amahan, butakal kayong dako, sorry for the word, kung pasabot salbayis kagamahan, these readings, the message of today is for you. Para ni mo ni. Nga nasakitan o nasamaran sa imong amahan. You are reminded today to honor your father no matter what. Isang pag di kaganahan, isang paghilasan ka sa imong amahan. The message is clear. Honor your father. This is a very good bargain actually. If you honor your father, your sins will be forgiven. Nindot na nga, sukli, o nang balot man ba? Exchange. You honor your father no matter what, and your sins will be forgiven. Amen? Bro, di mo ganahan ang nga bargain? Di mo ganahan ang nga bargain? Nindot na kayo nga bargain eh. Tungod kay a heart that is full of resentment, full of anger, hatred, is a sinful heart. And once you forgive and honor your father, kanang mga amahan nga di pa ready, tukod-tukod og pamilya, di kaya. If you honor them still, your sins will be forgiven. Ang term na gigamit kay your sins will be atoned. Mapasaylo ang imong mga sala. So alang na itong mga dunay isyu sa amahan, dunay absentee nga mga amahan, irresponsable nga mga amahan, nulong sa bisyo nga mga amahan, ug mga anak na nga di gyud ganahan silang amahan. This message is for you. You have to honor your father. Is this clear? Klaro ra ba? Amen? Maghinay mo juga yung amen ninyo. Naagid mo kasuko sa inyong mga amahan. The second is, you have to honor your mother. And again, my dear brothers and sisters, walay condition. Just honor your mother. Ayaw niyo libaka inyong mama sa mga silingan ninyo, ha? Ayaw niyo libaka ang inyong ginikanan sa inyong mga classmates. Or ayaw niyo ikaulaw ang trabaho sa inyong inahan. Kaya mo na nagpakaon ninyo. And that is very painful para sa mother nga imong hapit di pakamatyan na ikaulaw ka sa imong anak tungod kay nanilhig ra ka sa karsada. Honor them. Or ikaulaw ni mo imong inahan kay absentee nga inahan. And the message here today, again, para ni sa mga dunay issue silang mga mama. Kato mga mama nga gipili ang laing pamilya dili ikaw. Kato mga inahan nga kusog kayo kang balikason ug buy-buyon. Kato mga inahan nga way lami. Kato mga anak nga gadumot silang inahan. This message is for you. You are reminded today that you have to honor your mother. And God will give you the grace in life. Nindot kayo na siya sa Bisaya, anak, ang translation. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o paglipay sa inyong inahan. Magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. And this word, taas nga kinabuhi, mga igsuon, this is a life of prosperity. Okay, taas ang kinabuhi niya, nagkabuhag sakit, nagkakutang, nagkakakonsumisyon. Ang taas nga kinabuhi diri mga igsuon is a life of prosperity. Kaabunda o kalipay. Nga naman, kung kagadumot, kasing-kasing man nga wala nagdumot. Ug mao kini mga igsuon, we are reminded today that set your standards straight. If you are going to make a family,
nagpakasal ka, di na kay mga anak, o karon baka wala kang pakasal pa. Make a standard for your family. Ako mga classmates, nag-reunion, miningon silang, sakto ba, Father Chin nga, kung mga anak, so daan na ginakog yun, di nakulak, di nakulak pressure. Karon nga generation, soft kayo ako ng mga bata ron. Naningon ko nilang, paka ron, set a standard. Mga parents, ayaw yung mag-ingon nga, kamura na, set a standard. Taasa yung standard. Pressure them to be forgiving. Dana ka pressure. Pressure them to be good, to be honest and loyal. Diya nga part ka mo pressure. Academics, pwede po, pero dili kayo na, dili ng priority, secondary na. So make sure na ang imong aim is not to be successful, but to become faithful. Pag nindot ana gyud ang term anang ay gamit, kinahanglan nga maghimo kag mga anak nga santos. Kana may taas na standard. Kana bang ang imong anak bisan og gibiyaan sa iyang amahan, moingon ka nga panggaag yapon ang mga amahan. Wa kalaay makita ang amahan, siya ra man gyud. Set your family standard high. Pagpakahimong santos o paghimog santos diya sa pamilya. Kanang pamilya nga makatawag og Ginoo bisan pag nag-struggle pa sa kinabuhi. Kanang makaila ka Ginoo bisan pa og dunay mga kasakit caused by your parents, betrayal of your parents. And yet you can say, Lord, kay gibiyaan mo kong mama or gibiyaan mo kong papa, kay nangita mo sila laing pamilya, be my family now. Journey with me. Kuyugi ko, Lord. And that is what they call making a high standard inside the family. Himog yung taas na quality yun. And at the end of our lives, my dear brothers and sisters, what matters most is our relationship to the Lord. Kung makita na, kung maayo atong relasyon sa Ginoo, the effect is very real, very serene, na makita diya sa mga isikataw. So join me, my dear brothers and sisters, to ask for this grace na atong pangayoon sa Sagrada Pamilya, ang pamilya ni Joseph, Mary, and our Lord Jesus Christ, to endure, to voyage, to journey with us in this life, full of uncertainties, full of danger, full of threats, and yet we are still full of love, full of forgiveness, and full of humility. Amen? Akong balikon, kadtong mga wounded sa pamilya, this message is for you. Be holy. Be forgiving. Bahala pag pasakitan ka diya. Bahala kag ipasangin lang, kag nangawat ka diya sa gulat di Ginoo. Bahala pag gi-qualify, gi-label na ka nga, way hinungdan na kay ang amahan nga way pulos. Even though yung nanang dagan sa pamilya mga igsoon. Just remember that ang Ginoo wala naghimo nimo nga scratch o basura. He made you in His own image and likeness, capable of love, capable of forgiving. Posible na mga igsoon. It is really possible nga makapasaylo ka sa mga miyembro sa iyong pamilya bisan pag ni-betray sila nimo through the grace of our Lord. Kung kita din na to kaya. That is why we are here today to ask for these days, to endure the pain that we are having, para ito magamit ni for us to become more mature, more sympathetic, empathetic, to be more sensitive, more prudent, meaning to say, kani mga painful experience sa tumaigsoon helps us to become more mature in dealing life and journeying life in holiness.
I hope ang inyong mga painful experience, my dear brothers and sisters, mag-focus mo sa lesson, dili sa pain. Kaya kung mag-focus mo sa pain, mga igsoon, it will destroy you for sure. Gubon yun mo sa inyong mga painful experience kung dili mo maglantaw sa mga lessons nga nadala niining mga painful experience sa inyong kinabuhi. Especially those pain inside the family. Amen?